Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Bukas ay magaganap na ang Game 2 ng Los Angeles Lakers at ng Minnesota Timberwolves. Game 2 pa lamang ito, subalit magsisilbi na kagad itong must-win game para sa LA Lakers. Ito ay sa dahilan na ang next 2 games o ang Games 3 and 4 ay gaganapin na sa home court ng Minnesota Timberwolves. Kung yung dating format nga mga kaibigan ay next 3 games ang gagawin sa home court ng lower seed team. So medyo pabor na nga ito para sa Lakers kung iisipin natin. Kung ikaw nga ang Lakers, the last thing you want ay ang malubog sa 2-0 deficit patungo sa home court ng Timberwolves na may napakatinding atmosphere din. Lalo na't historically ay mas madalas talagang manalo ang mga home team. Sa playoff history nga mga kaibigan, 76% ng mga home teams ang nagwawagi sa isang game. Kaya naman matindi ang pressure sa Lakers at kay Coach JJ Redick patungo sa Game 2 at ito ay mako-consider na natin na isang must-win game para sa kanila. Ayon kay Redick nga ay physicality ang difference at tama naman siya dito. Ganun pa man ay andun din nga ang matchup problems. Hindi kayang depensahan ni Luka at Austin Reeves si Anthony Edwards sa mga isolation plays. So ang tendency ay tutulong ang weak side defender na nagre-resulta sa corner 3-pointers. Bukod dyan kapag naiwan nga si Luka at Austin Reeves at nakaupo pa si Jackson Hayes, wala nga silang rim protector. Ayon nga kay McDaniels, kapag wala si Hayes sa loob ng court ay siya na ang pinakamatangkad dito at wala nang makakapigil sa kanya sa pinta. At oo, unavailable si Christian Coloco at Trey Jemison sa playoffs dahil hindi nila na-convert o kinonvert sa actual NBA contract ang kanilang two-way contract bilang paghahanda sa pagbabalik ni Maxi Kleber. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang sa series naman ng New York Knicks at ang Detroit Pistons ay posibleng makakita nga tayo ng upset mga kaibigan. Kitang-kita nga sa series na ito na nahihirapan ng Knicks sa size ng Pistons. Sa dalawang game na ginawa sa home court ng Knicks ay parehong malaki ang agwat ng Pistons sa kanila sa rebounding. Easily this series could have been 2-0 in favor of Pistons. Kung hindi lang nga nakagawa ng malaking comeback ng Knicks noong Game 1 ay 2-0 na ito patungo sa Game 3 kung saan ang next 2 games nga parehong gaganapin sa home court na ng Detroit Pistons. Kung hindi nga nakagawa ng comeback ang Knicks ay hindi malabo na mawalis sila ng Pistons team na ito na hindi expected na makapasok sa NBA playoffs in the first place. Si Cade Cunningham matapos din ang hindi kagandahan na first game, sa Game 2 nga ay nakita na natin kung bakit isa siya sa mga bright young stars ng NBA, scoring 33 points and grabbing 12 rebounds. Malaki din nga ang ambag ni Dennis Schroeder, nagtala siya ng 20 points off the bench. Ito nga ang isang bagay na wala ang Knicks lineup sa ngayon, isang player na kayang magbigay ng 15 points o higit pa mula sa kanilang bench. 90% nga ng opensa ng Knicks ay expected mo na manggagaling sa kanilang starting 5 at kanina nga sa second half ay 0 points si Karl Anthony Towns. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?